aking i-exhort ngayon, no? So, short lang siya, hindi masyado mataas at hindi rin masyadong mahirap intindihin. Amen, no? So, ang tanong ko, why should you and I honor God, no, sa ating mga tithes, no? Bakit kaya natin talagang bakit natin kailangan magbigay? Bakit kailangan natin mag-offer? Bakit kailangan natin bigyan ito ng importansya, no? So, as we can see, no, because God is a giving God. Amen? Can you check John 3:16? Ano ba sabi sa John 3:16? Basic masyado siya na Bible verse. Siguro kahit mga anak natin sa Pilipinas, alam yan, no? Sabi diyan sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." No? So God is a giving God, no? Binigyan niya yung kanyang anak, no? So tingnan natin yung yung behavior ng ating Panginoon, no? Hindi siya maramot, di ba? Kasi ang anak niya nga binigay niya para sa atin, no? And try also and mayroon pa, no? Sabi diyan sa Proverbs, no? Chapter 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produced. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine." Bakit alam natin, no, na tayo ay OFW, no? Hindi naman yung ating kinikita sapat lang. O minsan nga kulang pa. Amen ba? Kasi inuuna talaga natin magpadala sa Pilipinas. Amen. But giving tithes, no, it's ang dito na ang ating pinapractice dito is yung ating faithfulness, yung ating trust sa Panginoon na kahit magbigay ka, hindi ka pinagkukulang. Amen. Kasi bilang tao talagang inuuna natin yung bills, yung mga ating anak, yung mga tuitions natin, no? Kasi ang pinapractice sa tithing talaga is, you have to trust God na hindi ka mawawalan. Alam mo, kahit magbigay ka o hindi. Ay, amen ba? Kahit magbigay tayo hindi, naubusan tayo. Amen ba? Naubusan talaga. Naubusan. Sometimes nga masyado tayong preoccupied, na masyado tayong nag-iipon sa bangko, no? Pero pag may magkakasakit sa atin, ano bang nangyayari? Naubos din, no? May magkakasakit sa family mo, saan ba napupunta? Sa ospital lang, no? So, ibig sabihin, kahit halimbawa naman, nag-invest na ng condominium, mga cars natin, kung may flood, ano mawawala? Maraming mawawala, no? So, ang pinaparating sa atin ng Panginoon talaga is, we invest yung sa kanyang glory, no? Yung kanyang glory, no? Mahirap man siguro at start, no, to practice tithing, but in the long run, you small of everything that you try, no? Kasi pag bagong Kristiyano ka talaga, parang hirap naman. Kung ang sahod mo halimbawa 2,200 talaga i-spare out mo sa Panginoon, di ba? Mahirap talaga. But practice makes you perfect. Amen ba? Slowly, hindi naman biglaan slowly lang, gradually. Maybe sometimes siguro mauna ka lang siguro 20, 30, you practice giving. No? You practice. Kasi pag nagpa-practice ka, alam ng Panginoon yun yung intention mo, nagbibigay ito. Practice lang talaga. Kasi kung hindi ka nagpa-practice, saan ka mapunta? Amen ba? Masasanay ka lang. Masasanay ka. Kasi kahit sila Ate Jem, sila Ate Brenda, sila Brother Limuel, sila Brother Rimel, nanggagaling din yan sila Brother Moy, galing din yan sila sa pakaunti-unti. Then they develop to trust and faithful na silang mag-tithes, no? Slowly talaga, hindi naman bigla talaga na, ito, magpapa-impress, bahala ng Panginoon dyan. Wala ko pang bayad ng Meralco sa Pilipinas, bahala ng Panginoon. Sabi na Mayra, pikay ako dyan bahala ng Panginoon. So yung mo rin, no? Yung wholeheartedly ba? Yung anong binubulong ng puso mo, magkano ba talaga, Lord? You have to pray for it. You have to pray. Hindi na yung magbigay ka lang just to impress. No. Magbigay ka kung ano yung ikakalugod ng iyong puso. Ano ba yung sinasabi ng puso mo? Sabi ng puso ko, ngayong buwan, magbigay lang ako muna ng 50 and then give it. No, give it. Kasi kung magbigay ka ng hindi, parang hindi bukal. Exactly. Hindi bukal. Hindi ka mabibless nun. Yung bukal ba na we have to practice giving. No, kasi tayo bilang Kristiyano or papunta ang pagiging Kristiyano, sometimes we have to inuuna natin yung mga other factors in life. Kahit kami nanggaling din kami dyan, no? Kahit sino nanggaling dyan. Hindi naman tayo bigla na andun talaga kaagad, no? Ang pagiging Kristiyano ay proseso.
Amen? Proseso yan, no? Hindi bigla-bigla. So, ang ano natin dyan is ngayon, tingnan nyo, no? Tingnan nyo, ipakiramdaman nyo, ano ba ang binigay sa inyo ng Panginoon? Paano ba kayo na-bless ng Panginoon sa buhay nyo? Try to reflect. Ano bang nabigay sa inyo ng Panginoon sa buhay mo? Kasi kung siguro dati, yung 1 kilo of rice, ang tagal nyo maubos. Now, you have to reflect with yourself. Kasi, you see, mahirap, ikaw mismo may conviction ka. Each of us have our own conviction in life. Kasi hindi ko pwedeng ituro na yan agad. Yan, no? You practice. Kung mahirap mag-tithes, you offer. Mag-offering lang muna. No? Mag-offering lang muna. Then, you develop the tithing. And you ask yourself, ano bang nagawa ng Panginoon sa buhay ko? I am blessed. For sure, you are blessed. For sure yan, 100% you are blessed. So, try to reflect on yourself, ano ang nagawa sa akin ng Panginoon, and how I value. Paano ko ba mapapaluguran ng Panginoon sa aking pagtatrabaho, sa aking pagpapagal? Paano yung pamilya ko ba sa Pilipinas, maging naayos na ba yung kanilang mga buhay financially? Yung anak ko ba sa Pilipinas, nakagatas na ba, nakadiaper na ba? So you have really to ask yourself. You have to evaluate yourself. No? Kung nandoon ka sa Pilipinas, ano ka? Nandito ka na ngayon sa Saudi, ano ka? You have to re-examine yourself, no? Kasi bilang tao, kailangan nating mag-re-evaluate sa ating sarili, no? Paano na tayo na-blessed ng Panginoon? Amen? Kasi I'm sure blessed tayo lahat. I'm sure, very sure blessed tayo lahat. Sometimes maybe not financially. Yeah, sometimes work. Of course, work. Sometimes yung spiritual aspect, sometimes yung family aspect. So we are blessed in all aspects of our life, no? So start na tayo magbigay. Amen, no? So maraming salamat sa inyo lahat, no? We have to practice giving para malugod sa atin ang Panginoon, no? It's slowly and gradually, but you will be there, no? You will be there. You can practice small amounts, yung sinasabi na inyong mga puso. Amen?